Qian Nation. Alam mo ba na totoo pa lang may mga syudad o mga lungsod na matatagpuan sa ilalim ng dagat at sa ilalim ng tubig? Pag-usapan natin sa video na ito ang 7 sa mga kahanga-hanga mga lugar na nabansagan bilang underwater cities. Ano nga ba ang nangyayari at bakit napadpad sa ilalim ng karagatan ang mga syudad na ito? Alamin ang buong detalye dito yan sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Royzy and welcome sa Qian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Qian Nation. Halina't galugarin natin ang ilalim ng karagatan. Kalimutan mo muna ang misteryosong City of Atlantis at ang kwento ng City of Beringan dahil ang mga tatalakayin natin ay mga totoong syudad o lungsod na matatagpuan sa ilalim ng dagat. Number 7. Pavlopetri, Greece. Taong 1967 nang madiskubre ng researcher na si Nick Fleming mula sa University of Southampton ang remains ng syudad na ito sa southern port ng Greece. Tinatiyang nasa 5,000 years old na nga ang syudad na ito at pinaniniwala ang isa sa pinakamatandang sunken city sa buong mundo. Nauna na nilang natagpuan na nakalubog sa ilalim ng tubig ang ilang mga gusali, mga libingan, kalsada at mga bahay na malapit sa isla ng Pavlopetri. Ayon nga sa mga researchers, maaaring pagmamayari ng Mycenaean civilization ang discovery na ito. Ang mga Mycenaeans ay mga ancient Greeks na nabuhay noong Bronze Era between 1650 to 1180 before Christ. Datapwat natagpuan noong 1960, hindi ito nabigyan ng pansin hanggang sa noong early 2000 nabuo ang Pavlopetri Underwater Archaeology Project Team para pag-aralan ang natagpuang syudad na ito. Number 6. Xicheng, China. Sa kalaliman ng Lake Qiandao, matatagpuan naman ang labi ng isang lungsod na lumubog noong taong 1959 dahil sa construction ng Xinan Dam. Kilala rin ito bilang The Lion City. Ayon nga sa documentary ng National Geographic, ang lugar na ito ay lumubog dahil sa desisyon ng gobyerno na bumuo ng isang hydroelectric power station sa lugar na ito. Sa ngayon ay hindi na ito nagpuproduce ng kuryente, bagkus ay ginawa na lang isang tourist destination. Binansagan din ito bilang the Lake of Thousand Islands dahil sa mga series of islets o maliliit na isla na matatagpuan dito. Ayon nga sa isang local official mula sa Hangzhou, China, kung aalisin mo nga daw ang tubig sa lugar na ito, maaaring maikumpara ang Xicheng sa Machu Picchu, isang historical site na matatagpuan naman sa bansang Peru. Number 5. Kalyazin, Russia. Hindi mo na nga daw kailangan maging isang expert diver para ma-explore ang ruins ng Kalyazin. Ang belfry o ang tuktok kasi ng Monastery of St. Nicholas ay makikita mo sapagkat hindi naman ito buong nalubog sa tubig. Dating isang maunlad na lugar ang bahaging ito ng Kalyazin, Russia. Pero noong taong 1939, ipinag-utos ni Joseph Stalin ang pagbuo ng Uglik Dam. Dahil dito ay nagsimula na nga lumubog sa ilalim ng tubig ang bahaging ito ng Old Kalyazin. Kasama na nga ang medieval structures at maging ang St. Nicholas Monastery. Sa ngayon ay naging isa na itong tourist destination at naging nautical marker na rin na nakilala bilang the Flooded Belfry. Number 4. Heraklion, Egypt. Bukod nga sa mga pyramids, mayroon din palang ancient underwater city sa bansang Egypt. Ang Heraklion ay matatagpuan sa northwest ng Alexandria. Simula nang madiskubre ito noong year 2000, napakaraming mga excavations na nga o paghuhukay ang ginawa rito. Na-recover nila ang ilang mga artifacts katulad ng mga lumang banga, mga estatwa,
old coins at maging mga shipwrecks na mula pa noong Ptolemaic Dynasty na around 300 BC na ang tanda. Sa ngayon ay wala pang pinapayagang bumisita sa underwater site na ito, subalit may ilang mga plano na magtayo ng underwater museum dito upang makita ng mga tao ng malapitan ang underwater city of Heraklion. Ang mga nakuha ng mga artifacts mula dito ay pwede mong bisitahin ng personal sa Alexandria Maritime Museum. Number 3. Port Royal, Jamaica. Kung hilig mo naman ang kwento tungkol sa mga pirata, malamang ay narinig mo na ang mga legends at mga kwentong bayan tungkol sa Port Royal. Noon nga ang 17th century, pinaniniwala ang naging pugad ng pirata ang lugar na ito. Maging ang legendary pirate na si Blackbeard ay tinawag na tahanan ang Port Royal. Dahil sa malalakas na lindol at naglalaki ang tsunami noong 1692, ang malaking bahagi ng port na ito ay kinain ng Caribbean Sea. Sinubukan din namang i-rebuild o ayusin ang lugar na ito, subalit dahil nga sa sunod-sunod na mga krisis, sakuna at mga sakit ay nabigo silang muling itayo at ibangon ang Port Royal. Taong 1907, dahil nga sa isang napakalakas na lindol, dito na tuluyang lumubog sa tubig ang dating masiglang port na ito. Sa ngayon, ang sunken city na ito ay paboritong diving spots ng mga divers dahil sa taglay nitong kagandahan. Number 2. Baia, Italy. Ang lugar na ito ay isang ancient city ng Roman Empire na nasira at lumubog sa tubig dahil nga sa mga volcanic activities. Pinaniniwalaan nga ng lugar na ito ay pasyalan ng mga mayayamang tao sa ancient Rome. Maging si Julius Caesar nga ay sinasabing mayroong properties din sa lugar na ito. Matatagpuan sa sunken city na ito ang mga ancient marble structures at maging mga ancient statues. Alam niyo ba, Ken Nation, na ang Baia ang katumbas ng Las Vegas sa ancient Rome? Dito ay nagsasama-sama ang mga rich and powerful elite sa Imperyong Romano. Ilan nga sa mga kilalang personalidad noon na bumibisita sa lugar na ito ay sina Nero, Cicero at Julius Caesar na mga naging emperador ng Roma. Number 1. Lost Villages of Ontario sa Canada. Ito ay ang 10 Canadian towns na lumubog dahil sa construction ng St. Lawrence Seaway, isang waterways na sinimulang itayo noong taong 1958. Ang mga bayan na ito ay municipalities ng Cornwall at Osnabrück sa Ontario, Canada. Sa ngayon ay makikita pa rin ang mga sidewalks, mga buildings at ilang mga structures. Ang iba nga ay visible pa rin kahit na wala ka sa ilalim ng tubig. Ang lost villages na ito ay mga sumusunod: Oldsville, Dickinson's Landing, Farron Point, Maple Grove, Millrose, Molinet, Santa Cruz, Chicks Island, Wales at Woodland. Sa buong kasaysayan, napakaraming mga lugar ang naitala na lumubog sa ilalim ng tubig. Ang iba ay resulta ng mga natural disasters, samantalang ang iba naman ay gawa na rin ng sangkatauhan. Ayon nga sa mga experts, marami pang maaaring sumunod na mga lugar na posibleng lumubog ng tuluyan sa ilalim ng tubig dahil na rin sa resulta ng climate change. Ken Nation, nagustuhan nyo ba ang tampok nating video sa araw na ito? Huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Hanggang sa mga susunod natin mga video, maraming thank you sa inyong panonood at walang sawang suporta.